Huwag suportahan ang mga tamad. Ito ang nagiging problema madalas sa mga pamilyang Pilipino. Ang isang breadwinner sa pamilya, kubang-kuba na sa kakatrabaho. At siya na lang palagi ang taya sa mga gastusin sa bahay at buong pamilya. Siya na lang palagi ang nakatoka sa bawat gastos na gagastusin sa pamilya. Don't get me wrong, pero mabigat talaga ang problema natin sa ganitong kultura. Pinapaasa natin ang mga taong kaya namang alagaan ang kani-kanilang mga sarili, kaya-kaya namang alagaan at suportahan ang kani-kanilang mga katawan. Minsan, ikaw na rin ang may problema. Ikaw na nagtatrabaho sa pamilya. Ikaw dapat na nagtuturo ng tama. Ikaw dapat ang nagbibigay payo at guidance sa kanila. Mali ang message ang nakukuha nilang lesson sa iyo dahil ikaw itong trabaho ng trabaho. Actually, mas nagiging delikado ang ginagawa mo. Baka ang maging tingin nila sa mundo, ang magiging tingin nila sa buhay, may magsusupply sa kanila ng mga bagay na kailangan nila. May magbibigay ng mga bagay na gusto nila, pangarap nila, ni hindi nila pagpaplanuhan kung paano makukuha sa tamang paraan. At sa paraan ng pag-aantay, sa paraan na nadadaan ng lahat sa disiplina, na nadadaan ng lahat sa hard work, and especially nadadaan ang lahat sa faith. Kung ang mga taong ito ay masyado nang nag-i-enjoy sa comfort, sa kakomportablehan ng buhay, na nasanay na siya na nag-aantay na lang na maawa sa kanya ang mga taong nasa paligid niya, mas hirap yan. Mas mahihirapan yan sa buhay pagdating ng panahon. Mas magbabayad siya sa mga oras na wala siyang ginawa sa buhay niya. Parang piniprepare mo lang siya sa buhay na mahirap. Piniprepare mo lang siya sa buhay na mahirap na mahirap. Ang pagiging irresponsable niya sa buhay ay hindi mo responsibilidad. Ulitin ko para matandaan mo at para maging guide mo sa mga pagbibigay mo sa darating na mga araw. Ang pagiging irresponsable niya sa buhay ay hindi mo responsibilidad. Ang success sa buhay ay hindi para sa mga taong tamad. Para ito sa mga taong tinatrabaho at ipinagdarasal ang gusto sa buhay. Para ito sa mga walang pakialam kung may hirap ng kaunti. Walang pakialam sa mga sasabihin ng iba. Walang pakialam sa mga mangyayari ng problema. Ang mga taong ito ay nakafocus sa mga gusto nilang mangyari. Alam na alam nila na grabe ang burning desire nila to succeed. Ang fire o apoy na yun ay galing sa Diyos. Nilalagay niya sa ating mga isipan, sa ating mga puso ang mga bagay na kaya nating gawin. Ang mga kaya nating lampasan. Sabi nga sa Proverbs 10:4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth.